And this time naman, let's go to Mr. Sam Milby. Hi, Sam! Gulat siya. Hi, hi. Hi, Sam. Good evening. Hello daw, sabi ni Ate Shar Opulensya. She's sorry she can't be with you today. Yes, but this is for you, sabi niya. Sabi ng nagtatanong, oo, Sam, ano ang mga pinaghuhugutan mo ng inspirasyon para maisabuhay ang karakter mo sa Saving Grace? O, di ba sa'yo talaga napunta yung malalim na Tagalog, Sam? Let me translate. Saan yung hugot ko para sa character ko? Where do you draw inspiration from to bring life to your character? No one specific actually eh. And salamat sa mga press na nandito and sana nag-enjoy kayo. And para alam nyo, sa second episode, dun kami lalabas ni Ate Shawi, ako, and Elise. But yung hugot ko para sa character ko, actually wala namang tao. I mean, there's no one that I'm grabbing my inspiration from. I actually, sa mga directors namin, actually, yung si Direk FM, si Direk Dolly, Hindi ba bitter ka dito na ex-lover? and kahit pa paano na nakaka-relate ako sa character ko. Yung moral compass niya, there's other things na hindi ko pwedeng sabihin kasi magsaspoil yung kwento about the past. But there's a lot of characteristics kay Julius at ako that I can actually relate to. So kahit pa paano, I'm able to use myself in a way to relate to the character. So, bawal pa po sabihin kung ano yung character niya, no? Basta episode 2. I feel like yung mga gusto kong sabihin, may spoilers eh, so... Tagalog kasi yung tanong, nahihirapan. Grabe naman. Ay, talubhasa na ako. Hindi, bumulong na si Miss Danica. May surprise kasi ng mga connections. Hindi pa talaga, para lang sa maganda yung experience natin. Para sa atin din to, di ba? It's for our own good. Para maganda ang ating viewing experience, wag nating i-spoil. Tama naman. Okay, now this next question is for Miss Danica Domingo, Direk FM Reyes, and Direk Dolly Dulu. Okay. Anong extra mile efforts ang ginawa nyo para mabigyan ng justice ang original version nito na Mother na tinaguriang most exported title sa Asia? Yun, extra mile efforts daw po. Ano bang mga ginawa natin? Nagkaroon ng translator. Nag-interview kami ng mga psychologist. Tapos sa research yan, si Alan Quadra, isa siya kasama sa team namin. So may mga kinausap kami na psychologist. Tapos syempre tinignan din namin ano ba yung difference ng Japanese, yung original version, sa Filipino version. Kasi kailangan maramdaman natin yung touch ng pagiging Pilipino yung material because it's an adaptation. So yun. Second, the biggest extra mile sa writing and then sa mounting. If you will, I've studied seven versions of it. Wow! Pinanood niyo po lahat? Yes. Wow, okay. When they were presenting it to me, sabi ko, oh, the story sounds familiar. Kasi ko, there's a Korean version of that. Pero ang sabi kasi, Nippon. So I didn't know na ang original pala yung Japanese. So right after the presentation to me, pinanood ko na. And then I learned that there's a Turkish version, Myanmar, na Hong Kong. So pinanood ko isa-isa. I'd like to think that in the storytelling, most of the other versions, they took an omniscient point of view. Medyo singular. No? Pero yung Filipino version, I was talking kanina in my opening remarks that character is theme. Yun ang advocacy ko lagi. No? Kahit sinasabi nyo, maski yung mga kontrabida, parang ganun, di ba? Yung nakakagalit. Napakadelikado kasi nung material. Kaya, kinailangan naming latagan ng malinaw na kwento, yung bawat character. At makikita mo, pag natapos mo yung series, may kumpletong journey yan. Wala kaming isang pinabayaan. Kasi, the source of the wound of each character is, yung coming from this poverty of being unwanted.
yung sugat na itanim sa'yo, yun din yung ginagamit mong panugat. And in this case, yung ginawa dun sa bata. I was so amazed at Alex's insight about Julia's character. To me, she did the most difficult character in the series. Kasi, sabi nga ni Alex kanina, maaring hindi ko pa maintindihan, pero ang linaw nung wall. That is a very good example of a wound. Knowing Julia as an actress, she's very giving. Nag-explain pa lang ako, umiiyak na. Nagre-rehearse kami, umiiyak na. And then the discipline to cut off the emotion and go to the character, it's so difficult. Kaya yung ending, umiiyak ka sa bata, pero ang strong nung kumukulong emosyon kay Julia na aalis ba ako? Danica earlier mentioned about the hard choices. Direct Dali expressed a very good synthesis of the inner journey of Julia. Yung gumawa siya ng isang bagay, dinesisyon na niya sa moment na yon. Pwede mong tignang mali, pwedeng may tumingin na tama. Pero ikaw, pag nakaharap ka na sa punto na you have to save somebody, you have to love somebody, you have to do something, hindi mo alam kung anong tatakbo sa isipan mo kung saan ka aabot na desisyon. So, that is a very, very, hindi lang extra mile. Ang hirap gawin. Ang laki-laki kasi pag may iniwanan kaming isang bagay na hindi maipaliwanag, susugat yun doon sa manonood. Diba? And if our advocacy is, to embrace the abandon, walang exclusion, diba? Yes, ang ganda, no? Grabe talaga yung extra mile. Hindi lang, kumbaga, ginaya yung ibang versions. Ito talagang pinag-isipan bawat character may arc at talagang tatapusin. Nakaka-excite kasi hindi tayo mabibitin sa ending. Yes, go ahead, Direk Dolly. Yun, siguro dadagdagan ko lang yung sinabi nila. Feeling ko, sa ibang versions kasi ng character, it was really focused on Anna and the kid, the teacher and the kid. Pero sa version natin sa Pilipinas, we really took, hinimay yung bawat karakter na parte ng kwento. Kumbaga, we wanna, yun nga, kasi the topic of the series is very delicate in terms of kung ano yung magiging epekto niya sa manonood. Mali yung ginawa, masakit yung ginawa, pero gray area siya eh. Depende din sa character. Depende din sa point of view ng mga characters. So gusto namin dito, in-expound talaga natin yung rason kung bakit sila umabot dun sa puntong iyon at kung bakit at that particular moment, ganito yung point of view nila doon sa nangyayari. And I think doon kasi magaling yung Pilipino, diba? Doon tayo magaling, doon sa, minsan kahit yung mga audience, hindi mo man kailangan i-explain, pero i-explain ko. Diba? Para walang, para clear, kasi syempre, the topic is very sensitive, child abuse, diba? And it's very relevant in the Philippines, even though if we don't wanna admit it, diba? Yun nga yung lagi sinasabi. Nakikita pero wala tayong ginagawa. Same yun sa nangyayari dito sa Saving Grace. Nakikita pero karamihan walang ginagawa. Pero may isang nakakita at may isang may ginawa. At dun sa pagkagagawa niya dun sa pagsasave niya dun sa kid na yun, it affected everybody else. And we really took time to explain or at least showcase yung mga different reasons and yung complexity ng desisyon ng bawat isa sa kanila. And which they did very well sa mga characters na to, even dun sa mga wala dito. Kasi lahat ng supporting cast, meron silang ambag at meron sila talagang pinupush dun sa kwento na very, yun nga, kasi dun sa Japanese version, nangyayari lang siya pero hindi mo sila naiintindihan. Kasi ganun yung treatment nila. Sa atin, talagang pinapakita natin, sinasabi natin, binabackstoryhan natin yung bawat characters. Kasi nga, we want people to
see the situation and decide for themselves if what they're doing is right or wrong. Kasi hindi kami nagbibigay na ito talaga yung dapat nating gawin. Kumbaga dito, binibigay namin yung, pinapakita lang namin at ang option ay nasa audience talaga siya. Sa paano niya iintindihin, kung kanino siya makaka-relate. Kasi everybody has in their own mind a reason why they're doing that. Diba? Even Chito and Sarah, kahit gaano kasama yung tingin natin sa kanila, pero meron silang pinanggagalingang characters. Even yung characters ni Sam at saka ni Elise, maiintindihan nyo sa future episodes, bakit sila umabot doon. And even lalo kay Julia, sa character ni Anna na ang lalim talaga nung pinanghuhugutan ng character, kaya siya ganon sa simula. And even si Zia, yung Grace na walang kamalay-malay, pero makikita mo siyang lumalaki sa duration ng buong series na to. Lumalaki siya sa mata nyo, sa mata nating lahat. At yung sa paglaki niya, lumalaki din yung iba't ibang mga characters na hindi nila pala alam na meron silang problema. Nakikita lang nila na aapektuhan sila nung batang ito. Yung decision nito. So yun yung, I think, yung super extra mile na binigay talaga ng creatives and the actors for this Filipino version. And thank you. DJ, Yes. sorry. Yes po. I just want to clarify that what we're saying now is we're not saying that one is better or the other is lesser. No, kasi may cultural differences eh. Diba? So if we mention the Japanese version, restrained kasi sila. Quiet yung culture. Ganun din when you see the Turkish. I am just amazed at how Alwin noticed yung difference nung Filipino version. Kasi sabi niya, napanood ko yung Korean version, but I'd say, kasi me as a director, it's so difficult to detach kasi you're so close to the material already. Sometimes, mahirap mong ma-detach or makitang objectively. But when Alvin commented that, I think I'd like to say from the actors to the writers and all the artists involved, iba pa rin talaga yung puso ng Pilipino. And thank you for going the extra mile. Kasi talagang minsan kailangan ng Filipino audience yan eh. At alam nyo kung ano yung kailangan ng Filipino audience, paano mas makapaganda sa kultura natin. At effective naman kanina nakita natin yung iyak ng lahat, yung pag-intindi natin sa bawat character. Thank you very much po. And now let's go to our next question. This is coming from Mr. Alan Sancon of Stars Photog. And this is for you, Julia. Yes. Ang tanong, ito rin, curious tayong lahat na malaman to. Julia, how excited are you to work with the megastar, Miss Sharon Cuneta? Sobrang happy, syempre po. And sobrang bitin kasi yung experience namin sa Provinciano. Kapag ka-eksena yung isang megastar, sobrang lalamunin ka ng emosyon on and off cam because sobrang generous niya as a person and as an actress. So parang napaka-bless ko po na mapasama lagi sa casting ng lahat generous. Dahil more than anything, sa sobrang hiyain ko, hindi po ako makatanggap ng papuri ng ako as a person. Kasi lagi ko po sinasabi, hindi ko magagawa ang isang bagay nang wala ang bawat isa. From directors, actors, the writers, and everybody hanggang sa off-cam, mga boys, kasi sila yung minsan, pag nabibigatan na ako sa mga eksena, sila yung kabiruan ko para lang huminga ng konti. So parang ang lagi ko lang po sinasabi ko, ano man yung nakikita ng tao sa akin, hindi ako yon lang. Maraming factor ang tao. So with Miss Megastar, hindi ako nahirapan kasi makita ko pa lang yung mata niya, talagang bubuhos na yung emosyon. And malalaman nyo sa story kapag napanood nyo kung bakit ko sinabing napaka-generous. Kasi umabot sa punto pong hindi ko na kailangan rin mag-motivate. Tignan ko lang siya, iiyak na ako. Kasi ganun siya ka-generous as a person. So napaka-swerte ko lang po talaga. Ayan. All good words from Miss Julia Montes about Miss Sharon Cuneta. Excited na kami mapanood yung eksena nyo together. Nabitin kami dito sa pilot episode, pero aabangan po natin yan. Again, sa Prime Video po, Saving Grace. Thank you po sa inyong question, Mr. Alan Sancon. And now, let's proceed to Jeffrey Olila Garcia's question from Jeff Oligar TV. This is for Christian. Okay.
Ako rin po yung magbabasa ng Ay, ikaw question. rin po Oo. Sorry. Alam ko naghahanap ka dyan. Ako rin magbabasa. So, Christian, napaka-flexible mo. Kasi every role na ginagampanan mo, memorable at minamahal namin. Sa pagkakataong ito, paano mo pinaghandaan ang role na ito bilang si Chito na isang bad guy? Una po siguro, hinanap ko yung tao, yung puso kay Chito. Kasi hindi, ako po kasi naniniwala ko, hindi, ang isang tao, hindi siya pinanganak na may sungay na. Hinubog siya nung mga tao sa paligid niya, hinubog siya nung mga pagkakataon sa paligid niya. Ayun yung, though, wala sa script, no? Pero si Danix and ang mga directors ko, generous enough to give time para ipaintindi sa akin kung saan nagmula si Chito. Ako kasi yung type po ng actor na hindi ko mabigyan ng hininga yung isang karakter nang hindi ko alam kung saan siya nagmumula. So, yung kanina nabanggit ko, at first parang nangangapa ako. Hindi ko alam kung paano ko ibubuhayin yung karakter dahil ayoko naman nung basta ka lang masama. Ayoko lang ng basta demonyo ka lang. Gusto ko kahit siguro hindi klaro kung ano yung pinagmula ni Chito, gusto kong makita yon sa mga mata ko siguro. Sa bawat eksenang ibinibigay ko. Yeah. And just like any other characters na ginagawa ko, prayers talaga na makabalik ako sa sarili ko. Oo, kasi when I portray a character, binibigay ko kasi talaga yung buong ako. Which is minsan nakakatakot, pero wala, mahal ko tong ginagawa ko eh. Ganun katindi yung preparation, no? Nasamahan na ng prayers. Oo, Ganun lagi na siya. naman. Oo. Prayers talaga. Before and after kong gumawa ng isang eksena, laging prayers. Lalo na sa characters yung sabi niya nga ni Jenica kanina, emotionally draining talaga and mentally, no? O, iba yung effect. Thank you so much, Christian. And now, for Sir Eric Fructuoso, the Guapings. Nakasama natin ngayon, yes. Hello po, pinapanood ko po kayo. Ay, nakakakilig. Okay. So, Sir Eric, this question is for you. Ano ba ang dapat abangan sa character mo? Ano ba yung magiging papel mo sa buhay ni Grace? Naku, parang sagot ni Sam to, maraming spoiler alert eh. Pero yung character po ni Oscar Jimenez, yung ginanapan ko, siya yung police na mag-investigate sa lahat nito. So hanggang doon lang muna pwede ko sabihin. Tsaka gwapo si Oscar dito. Sobra. Paano nyo pinaghandaan yun, Sir Eric? Bale, wala ng preparations. Hindi, syempre naligo muna. Tapos minake-upan, di ba? So, basta maganda yung... at first kasi, nung sinabi sa akin na police yung role, okay, police. Tapos, nung nakausap ko na si Direk FM, nung nagbasa na ako ng script sa 30 plus years kong nagtatrabaho, nagbasa na talaga ako. Hindi, syempre, di ba? Trabaho lang, pero this time, kin-explain sa akin nila direct na yung karakter mo, ikaw yung pinaka, lahat ng sagot na hihintay ng audience manggagaling sa'yo. So doon ako na parang talaga, nung binasa ko na, oo nga. Oo nga, kailangan ko na ayusin. So, ayun. Pero this time, dahil alam ko magaling naman akong artista, pero this time nag-surrender ako. Direct, guide niyo ako. Direct, kung ano yung dapat kong gawin.
Hindi ako magmamaranong dito, turuan niyo ako. Kahit sa cast, lalo na kay Christian, pa nag-i-eksena kami, nag-uusap muna kami. Pinag-uusapan mo namin, paano mo gusto? Paano natin gagawin to? Anong energy mo hanggang saan tayo? Para mag-in sync. Kasi minsan sa mga iba, it's usually magaling yung isa, hindi naman masyado, hindi pumapantay yung eksena. So kami, kung mataas tayo, kung mababa tayo. Ganun kami mag-usap, tsaka nag-aalalayan talaga kami. So I'm very proud of this show na to. Looking forward talaga na mapanood. Ayun lang po, maraming salamat. And thank you sa lahat. Ay, additional info dun kay Eric. Outnumbered kasi dahil puro mothers yung nasa yes. kwento. He carries the story of the fathers. So, maraming tatay yung makaka-identify sa kanya. Ngayon mo lang nalaman, Eric? Dali. Nagulat. So, nagbasa, ha? Alam ko naman yun. I was paying attention naman. Nagbasa naman ako na script. Ang cute. Pero, yun nga, no, hindi lang bale yung creatives or team behind it yung nag-extra mile. Kahit ang actors natin, kita natin ngayon, di ba? May mga iba silang ginagawa sa mga usual nilang ginagawa sa ibang projects. Dito may extra mile, may pag-uusap sa anong atake natin dito, di ba? Ang ganda marinig. Ha? May prayers din, oo, di ba? Ang ganda malaman itong mga behind the scenes na kwento. Thank you po for being generous with your answers.